So, ito na. So, meron tayong update, yung version 13.0.1 natin. So, may mga inad tayo. So, ito yung pinaka na-excite ako sa part na to. Kasi, ayan, pwede mo na siya ma-expose. So, hindi mo na kailangan ng mag-hosting or tawag dito, mag-rent ng server para ma-expose mo siya. So, or gagawa ka pa ng additional program mo para gateway. So, mangyayari, meron kang website na naka-server sa AWS, Linode, or DigitalOcean. Tapos lahat na may papasok doon naka-queue. Tapos pinifetch nito or ano man ang process na gagawin, di ba? Ngayon, pwede mo siya i-direct. Direct mo na siya gamit itong Servio.net or Pingi.io, no? So, ayan yun. Ayan yung mamaya itatakan natin yan. Focus muna tayo dito sa mga to. Kasi ito yung improvement din natin, no? So, in-add natin yung SIM information. So, ngayon dito sa app, nakikita nyo itong smart or telco name. So, pag dinouble-click mo yan, lalabas din yung signal percentage, yung network name, at yung mobile number ng SIM. Ngayon kasi, dahil itong SIM na gamit ko ay hindi supported yung mobile number niya. So, depende sa SIM yan. Hindi lahat ng SIM ay supported yung mobile number. So, yun. Ngayon, isa sa mga inad natin itong ports. So, pag-read ng ports, in-improve din natin yan. So, kasi dati, COM lang. COM 1, COM 2, COM 2, depende kung anong available na COM ang meron dito. Ito lang yung kinukuha, yung mismong address. Hindi yung buong pangalan niya. So, ngayon, kung pupunta tayo dito, ayan na siya. Lalabas na lahat dito yan. Hindi nyo na kailangan i-check parati dito sa device manager. So, yan yung mga in-improve natin. Dati, sinecheck ko parati dito yan. Sinecheck ko parati. Bago ko i-select dito kung anong COM ba to. Ayan. Ngayon, save na siya sa device manager. So, hindi ko na mahirapan hanapin siya. Ayan, yung mga isa sa in-improve natin. Tapos, yung HTTP API natin, in-optimize natin yan. Niready na natin yan for multiple modems. So, igagawa ko ng video naman yung pang multiple modems. Tapos, yung web GUI natin, ito, dito rin. Marami rin itong nagbago. So, yung CSS na ginamit ko dyan, dati, on the fly, nag-generate, di ba? Ngayon, nakapix na siya. So, static na siya. Kumbaga, so, mas mabilis na. So, ngayon, pag dinouble-click natin to, same pa din. So, double-click lang natin siya. Ngayon, mas mabilis na siya. Kasi kung mapapansin ninyo, although mabilis siya dahil localhost lang, di ba? Pero mamaya may papakita ko dyan. Pero ito, nag-add ako ng telco at saka yung signal strength ng SIM, di ba? Tapos may SIM number dito. Nagkataon lang na yung SIM kasi natin na gamit ngayon ay hindi supported nga. So, hindi lalabas. So, ayan. So, may ganyan scenario siya. Tapos, ito, sinama ko ng example code. So, sa ngayon, JavaScript at saka PHP lang meron akong example. So, gagawa pa tayo ng marami example niyan. So, ganun pa din. So, ayun. So, may mga pinix tayong bugs tulad nga pag multiple modems, paano natin ma-handle yung mga ganon. So, in-improve natin siya. Ngayon, balik tayo dito. Ito yun. So, ngayon, ang settings nito, sorry, ang default niyan ay Servio.net. Pwede nyo gamitin si Pingi.io at si portforward.link. So, ngayon, si portforward ay hindi pa masyadong na-implement. Pero dito si Servio.net at si Pingi.io, pwede nyo na siyang gamitin. Sa ngayon, naka-activate sa akin si Pingi.link o si Pingi.io kasi ayan, makikita nyo dito. So, pwede natin palitan yan. So, for example, pero bago yun, sige, open muna natin to. Pag kinilik natin yan, pag Pingi kasi gamit natin, may caution pa yan. So, may mga ganyan pa. Warning. Pag in-enter natin yan, ayan na siya. So, ngayon, yung sasabi ko, mas mabilis siya, but over the internet na yan. So, mag-iiba na yung yan. So, mas mabilis na siya. Dati nagkakaroon pa ng problema ako dyan. So, yan. Ngayon, try naman natin ito si Servio.net. I-click nyo lang yan. Okay nyo lang. Tapos, kailangan nyo lang natin i-close tong app para mag-take effect siya. Double click natin ulit.
Tapos, yan. Ipunta tayo sa settings, API. Servio.net na siya. Nga pala, kung minsan, baka mapansin ninyo, may please wait pa din. Ibig sabihin kasi, nagpa-process pa siya sa background. So, pag kinilik natin yan, ito lang ang ayoko sa Servio.net, mabagal. Dahil kasi free lang to eh. So, hindi ito siguro hindi masyadong maganda ang scaling na server niya. Setup na server niya. Kaya mabagal. Ayan. Or nasa ibang isa lang ang server niya. So, baka ganun. Hindi katulad si Pingy. Kasi ito si Pingy. May free, pero mayroong mga paid. So, yan. Pero working. So, yan naman ang kagandahan dyan. Nag-work si Servio.net. Ayan. Maayos. Medyo may delay lang. O para kay Pingy. So, tingnan natin dito balik tayo kay Pingy.io. So, kailangan natin mag-close ulit. So, ayan. So, waiting lang tayo. Medyo i-delay natin na konti bago natin buksan. Ayan. So, okay na siya. Meron na ulit. So, i-click na natin. So, ito kagandahan kay Pingy. Mabilis eh. Oh. Diba? Mabilis siya. So, ayan. Ayan ang na-improve natin, na-idagdag natin dito. Meron na siyang remote access. So, hindi lang siya sa local. So, ito ay free. Kasi free lang naman din naman si Servio.net at saka si Pingy.io. So, pwede siya magamit. So, ngayon, ito pa din ay hindi pa rin ito available. Or pro version lang yan. Kahit ito si port forward, pro version lang yan. Kasi, iba ang yan eh. Mas maganda yan kung isipin natin. So, ito actually ito yan eh. Pakita ko lang. So, ito yung may gumagana na pala. Ito pala siya. So, ito. May iba lang tayo. Iba na to. So, ito ay support forward na. So, ito rin yung isa sa mga ginawa ko. So, ngayon, wait lang. Mag-open tayo ng browser. So, pwede kong gawing SMS score. Ayan. So, ito rin yan. Naka-point yan sa dito. Ayan din yan. So, wala siya. So, ito. Mas mabilis din to. So, pag i-start ko to, gusto nyo natin mangyayari dito. Ayun na. Meron na siya. Kasi nag-start na to eh. So, ito, si SMS score port forward dyan. So, ito yung yung short URL ko lang o domain ko lang para dito. So, ngayon, para masabi natin na yan ba yun? O dito. Stop natin siya. Wala yan yung website niyan, portforward.link. So, sarili kong gawa yan. So, pag yan, down na siya. Kasi nga naka-stop na to. So, ayan. Run natin yan. Wait lang tayo. So, ayan. Kasi meron yung, may cloud dyan. May website din ako dyan. So, ayan. Nag-run na. Okay na siya ulit. Ayan na. Diba? So, ayan. Ito, kasi ito, ginawa ko to sa sariling program alone. Kasing solo lang niya. Ayun ang goal ko dati dyan. Ngayon, gagawin ko, i-integrate ko tong port forward na to dito. Yan. Soon. Yan naman ang next natin. At isa sa mga gagawin pa natin ay yung mismo magiging controller nito or yung pinaka-central controller niya. Kasi ang mangyari dyan, meron tayong for example lang kung ito, okay na to kung solo lang. Pero kung meron ka kasi multiple modems, let's say
sinet mo dalawang modem. So, magkaibang provider, Smart Globe, di ba? Siyempre, pag connect ka dyan, dalawang API ang gagamitin mo, Smart or Globe. So, kasi magkakaroon to ng additional port eh. So, kung ito 21,001, pag nag-open ka ulit ng isa pa, magiging 21,002. So, ganun mangyayari, automatic siya mag-add. So, syempre ngayon, kahit ang problema natin dito sa Servio.io at saka sa Pingy, isang beses ka lang pwede mag-run o mag-expose. So, isa yan sa magiging problema. So, ngayon, kung ko-connect ka dyan, kailangan sa program mo, nagre-random ka. Kunyari, kung gamit mo PHP, nagko-curl ka ng naka-random. Kunyari, una, dumunta sa 21,001. Okay, susunod naman, 21,002. Ina-alternate mo siya. Para nang ang dating niya, load balancing. So, medyo hassle yun sa iba. So, ang gagawin ko, gagawa ko ng isang program kung saan may isa kang in-access na API, which is 21,000. Tapos, yun yung pinaka-parent ng lahat. O yun siya yung magiging central manager. Ang lahat ng papasok doon, magre-request, magsisend, ira-route na lang niya. Siya nang bahala mag-route. Siya pupunta sa 21,001, 21,002, 3, 4. Depende kung gaano karaming meron ka. So, yan yung isa sa mga gagawin pa natin. I-improve natin yan. Para sa mga gustong gumamit ng mas maramihan, ready siya. So, yun lang. Yan ang update natin sa ngayon. So, yan. Bye-bye.